mag-iiba ang lasa nung niluluto doon sa loob ng kaldero. Naapektuhan ng kakatiting na mga asin, okay, yung buong nasa laman ng loob ng kaldero. Ito po ang sinasabi ko po ngayon sa inyo. We should make a difference in this life. Kasi baka ang tagal-tagal na nating nandoon sa lugar na yon, ang tagal-tagal na nating mananampalataya, and yet walang nababago sa mga taong nakapaligid sa atin. We're not affecting, we're not influencing them sa buhay natin ito. Sa buhay mo bilang isang Kristiyano, you should influence other people. Amen? Amen. Kagaya ng isang ilaw, kung madilim man dito, magbukas ka lang ng isang kandila, magugulat ka, biglang makikita mo yung nakapalit mga nasa paligid mo. It affects its surroundings. Kaya mga kapatid ko, ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin, dapat tayo ay hindi maging masaya sa kinalalagyan na natin ngayon, kundi we must continue to pursue and act like the first generation Christian. Alam po ninyo, iniwan ng ating Panginoong Jesus ay they were a handful of Christians na iniwan ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Mahigit 100 lang sila. But these Christians shook the world. They shook the world. Okay? Bakit po nila nayugyog ang buong henerasyon nila? Hindi po napigilan kahit na po the enemy is trying to attack them in every sides. Marami silang kalaban. In fact, pagka sinabi mong ikaw ay Kristiyano, sa panahon na yon, para mo nang sinabing, pwede nyo na akong patayin. Okay? It's suicidal when you say, I'm a Christian. Pero, akita po natin mga kapatid ko, they were so proud to say that they belong and they are followers of Christ and they are Christians. Okay? Ang masakit, ngayon malayang-malaya, wala namang mga tawag dito, mga difficulties. Pero alam po ninyo, maraming Kristiyano nahihiyang sabihin siya ay Kristiyano sa mga kasama niya. If that's the case, my friends, you can never make a difference. Kinakailangan bilang ikaw, kung isang mananampalataya, kinakailangan nakaka-influensya tayo. Now, ano ang dapat natin gawin? We must learn from the first generation Christian na mga iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Namely, yung mga nauna niyang disipulo, sila Pedro, sila Juan, sila Mateo. Anong pinagagawa nitong mga nag-iwan ng ating Panginoong Jesucristo? We will learn, we will go back, okay, from that first generation Christian, and then refresh our mind. Okay? How can this life make a difference? Gusto niyo po bang ang buhay nito ay magkaroon ng pagkakaiba sa paligid natin? Do you want to make a difference in this life? Amen. Do you want to make change? Do you want to make change? Amen. Okay? Sa buhay natin ito? Now, tingnan po natin. Babalikan po natin yung istoryang ito. Now, we're going to jump from Acts chapter 4 hanggang Acts chapter 5. Dahil doon po sa Acts na yan, ito na po yung panahon na medyo kumikilos na po yung mga apostol. Okay? Ito na yung panahon na ang mga apostol na, ang mga dating disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Pupunta po tayo sa istorya, hindi ko na po babasahin lahat, pero tatalon-talon lang tayo, bibigyan ko kayo ng background story. Ito po yung story na kung saan, inuli po sa Acts chapter 4, itong si John at saka si Peter. Dahil sila po ay naghahayag ng patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Nung sila po ay hinuli, walang magawa itong mga humuli sa kanya kasi nakita nila na may mga taong nagsigaling, may mga inaalihan ng demonyo na napalayas, may mga bulag na nakakita. So ang ginawa nila, wala silang magawa kundi palayain na lang yung mga taong ito, si Pedro at saka si Juan. And makikita natin mga kapatid ko, na sa panahon nila, talagang kahit na ano pang mangyari, walang nakapigil sa kanila kahit sila'y hulihin, kahit sila'y parusahan, walang nakapigil sa kanila. This is the kind of Christians that we need today in this generation. Higit sa lahat sa unang generation na ito. Why? Because this is, I believe, the last generation. We are living in the last generation. At kung ang mga Kristiyano, kaya nga ang preaching ko ng Sunday, thou shall not sleep. Kung ang mga Kristiyano ay mananatiling tutulog-tulog, wala tayong magagawa. Amen? Amen. So, do you want to make a difference? Amen. Okay?
if you want to make a difference, okay, unang dapat natin gawin, the first thing that you have to do, making a difference requires a great sacrifice. Okay? Itong ginawa ng mga lumang mga first generation Christian, okay, na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sila basta lamang umasa sa banal na Espiritu. No! Okay? Pagka sinabing sacrifice, talagang medyo meron kang i-exert dyan na, na lakas. Kaya balikan po natin Acts chapter 4, let's read verse 21. Sabi po ron ganito, after further threats, tingnan ninyo, they were threatened, binantaan sila, sinabihan sila, huwag nyo nang ulitin, pagka inuulit yan, bubugbugin namin ulit kayo, ikukulong namin kayo. Baka hindi nyo magustuhan kung anong gagawin namin sa inyo sa susunod. After further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. Makita po ninyo na naging resulta sa kanilang ginawa. People were praising the Lord. Okay? Pero makita po natin dito, these Christians, the early Christians, have a lot of threats. Okay? Sa mga Kristiyano ngayon, wala naman threats. Siguro, masasabi natin, ulan, threat yan. Para hindi ka pumunta sa church. Tama? Umuulan eh. Threat? Samantalang dito, ang threat, papatayin ka. Okay? Huwag kang magpapahuli at huwag mariringgan na ikaw ay Kristiyano, papatayin ka. Samantalang ngayon, ulan lang, threat na para sa atin. Nag-struggle na tayo. Okay? Lumamig lang, threat na para sa atin. Andyan ba kayo? Okay? Parang nalalaki na naman ang mga mata ng mga Tagalog GM Okay? So, alam po ninyo, if you want to make a difference in this life, you have to what? It requires sacrifice. Balikan po natin yung storya, Acts chapter 5, talon tayo kasi Acts chapter 4 to. Tingnan natin yung ginawa nitong sila Apostol Pedro at saka si Juan. His speech persuaded them. They called, and itong nagsalita rito, walang iba kundi si Gamaliel. Kasi nag-uusap-usap itong mga tao, mga tao sa Sanhedrin. Sabi nyo, kinakailangan, bugbugin na natin yan, kinakailangan parusahan na natin yan, kinakailangan papatay natin yan. Tapos nagsalita si Gamaliel, wag. Okay? Pagka yan ay pinapatay ninyo at alam nyo kay Lord pala yan, makikita nyo na lang, kalaban nyo, Diyos. So, his speech persuaded them, na yung mga kasama niya sa Sanhedrin. They called the apostles in and had them flogged. Kinalagan sila ng kanilang mga kadena. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been, isipin niyo, pangalawang beses na sila nahuli. Pangalawa na to, kanina sa chapter 4, binasa natin, nahuli sila, right? Sa chapter 5, nahuli na naman sila. Okay? Ganyan katindi ang suffering, mga kapatid ko. If you want to suffer for the Lord, okay, marami kang dadaanan ng mga disappointments. Maraming mga magiging, mga pangit na mangyayari sa buhay mo pagka ikay naglilingkod sa Panginoon. But that's part of your sacrifice. Are you willing to sacrifice? Amen. Tingnan natin. Alright? Tuloy mo natin. Okay? The apostles left the Sanhedrin. Verse 42. Day after day in the temple courts and from the house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus Christ is the Christ. Or Jesus is the Christ. Now, anong mapapansin natin dito sa ginagawa ng mga Kristiyano sa panahon nila? Anong klaseng sacrifice ang ginagawa nila? Pansinin natin yung word na ito. Day after day. Okay? In some verses, daily. In some version, every